tulay. Ayan, yung tulay na nga na yan. Ito yung tulay na to. Itong nakaperasang to. Walang iyaka ako. Kung alam ko lang ako na lang nagpagawa na ito, nabili ko na yung mga iyo. Pero napakabilis lang, sir. Kailan ko lang binili yan. Alam mo ba nung bilhin ko yan eh? Nagpas na sa 2020. Oh, 2020 na? Oo, mga ganon. Marami po akong paalaga. Inabot po ako ng more than 1 million na Grabe. paalaga. Contract grower ko po yon. Kasi kailangan po namin sa planta ng manok. Hanggang sa... So, ang nangyari, yung bumibili ng manok na dress, ang kinonvince nyo na mga... bibili ng buhay para ipadress sa inyo. Opo, marami po kasi nung gano'n na humahango sa kumpanya Oo. para i-distribute nila sa mga kliyente nila. Oo. O edi tinuruan ko silang bumili ng buhay, pakatay sa amin para direct nila dadalhin doon. Para kay kinikita ko nila. Nag-click ko yun. Yung planta nyo, lumaki yun ng lumaki yun o yun pa rin po? Yung sa akin po kasi, kung nakasosyo ako dun sa kapartner ko, siya po, nagtuloy kasi tagaro naman siya, tapos marami na siyang lupang binili sa tabi-tabi doon. Nagtayo ng maraming planta. Kaya nag-success. Oh. Lahat ng plantang bago, kasosyo kayo? Hindi na po, doon lang sa isa na yun. Ah, sa isa lang. Sa isa lang. Doon lang sir, sa isa na yun, okay na ako doon. Masaya na ako doon. Ngayon kasi mga tao rito, ginagamit ko sa bukid. Kaya hindi ko na noto ngayon. Pero sandali lang linisin nila to. Pag nag-grass cutter dito, saglit lang yan. At di ninyo pala tinayo yung greenhouse. Diyan ako maglalagay ng greenhouse. Hindi nga maasikaso, daming trabaho sa bukid. Kanino po yung manok? Dati po sa kasosyo ko yung pamangkin ko, yung anak ng kapatid ko. Ngayon pinasolo ko na sa kanya. Dati magkasosyo kami dyan. Hindi naman ako sa bungero eh. Ito yung bahay ko dito. Ayan. Kaganda naman ng bahay. Wala akong dala susi. Maganda dyan sir, dahil akit yung doon, may pinakabundok siya dyan. May Kuya Amang, andini kami. Halika rin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Mas masasarap kainin. Mas masarap yung wild po na. Oo. Nagkakabulok lang Sir Buddy, tingnan mo, doon yun. Doon sa laba, napakaraming papaya rito. May tubig ba? Kailangan mag-CR na din eh. Marami siyang mga putas-putas. Buksan mo na. Malawak sir ito kung araw tayo. Ilang hektarya to, sir? 39 na. 39? Na isang buong ganon? Oo, dikit. Ayaw kong bibili pag lumalaktaw. Dinidikit-dikit. Hindi gusto ko dikit-dikit. Ito, kailan lang yung huli natin binili? Nasa 4. Ginawa ko ng karsada. May karsada yun. Maganda mag-ikot. Umulan kasi ng bigla. Bakod Lahat to may road network. Oo po. Pag nag-araw, masarap dito. Pag nandun ka sa rooftop nito, overlooking lahat yan. Buong ano. Pakaganda. Binagyan ko ng karsada yun. Kasi nga may bako ako, ang buhangin ito. Ay, sir, araw, hindi ganito, itsura niya, bangin ito. Kaya kung titingnan mo, malalim ito. Tingnan mo. Malalim. Binawasan ko lang yan para matay yung bahay ko.
Oh. Pag ganyan yan, kita mo, ito, tambak lang ito eh. Tinambakan ko lang ito. Naku po, mas mahal po ang pinang-develop ko rito kaysa pinambili ko ng lupa. Ito po yung property ni Sir Alex na para sa orchard niya. Ayun. Mga prutas, lahat ng klaseng prutas meron ka na dito. Nandito na po. Hindi naman po lahat-lahat, pero marami na. Laki. Ito lang ang hindi palayan na property. Meron po akong bagong bili dito 4 hectares. Mm. Inayos ko na po bago magtagulan. Ilalagay niyo. Pwede nang lagyan. Siniksik ko lang muna kasi ipinatag ko yung ibang malalalim. So ngayon, nasiksik na, nakaraan na yung tagulan. Sa Tagaraw po napapasok na tagulan na yan, pwede na. Ayos na. Kasi malulog. Gumagawa kayo talaga ng bagong palayan. Oo, siyempre sayang yung lupa. Ito naman kasi may patag, may bundok. Kaya sabi ko sa mga anak ko, napakaluwang na nito. Hanggang kaapu-apuhan nyo na rito. Basta magtayo na kayo na magtayo dyan. Di mo ba? Hayan, nakakatulog ka lang, sir. Hayan lang yung palengke kanina, kapraso lang. Oo. Palengke na. Ito nga lang, sir, kung hindi gubat ito, tanong mo eskwelahan na sa gilid yan. Dito nga tayo, sir. Silipan nga natin konti ito, sir. Bago tayo umuwi. Kawayan ko rito, daang puno. Oo. Bakasyonan ni sir. Gubat na pala. At yung mga puno. Ayan yung mga ibon na nagtatanim ng papaya. Kahit saan. So wild na papaya lang yan, sir. Oo, pero sir, masarap yung hinog niya. Masarap. O yung matamis na dilaw. Gusto. Hindi, nahinog siya ng berde lang eh. Oh? Oh, yes, sir. Kadalasan niya dyan, berde. Akala ko hilaw eh. Pag binuksan namin, hinog na pala. Hinog na sa loob. Ito bang mangga mo? Century yata ito. Opo, mga punong nung araw. Pico. Pico. Maraming mangga sir dito. Ako. Hindi ko naman ini-spray yan. Masipag mamunga yan. Tingnan yung papaya mo, sir, dalawang gano'n, no? Ay. Mga native. Sir, Mga dito. native malalaki, no? Ibinigay ko sa inyo yun. Native yun. Alin, sir, yung binigay? Pilitas kaninang okay. iuwi mo. Ay, tignan mo yun, no? May butas sir, na yun, no? Hinog na sa loob. Berde siya, unyo. Pero Hinog siya, kaya kinain na kaagad ng ibon. Oh. Yung kumain ng ibon ngayon, pag dumi ngayon nun, Magiging bagong na ulit. Pag pumasok po kayo dyan sa gubat, dami dyan. Luwang pala na itong manukan eh. Maluwang po yan. andito yung mga lakatan. Di ba dito kay Alex? Oo, medyo malayo-layo ng konti. Malayo-layo. Doon, marami akong sagingan doon. Tsaka din sa gilid din, may mga sagingan. Ito din, may tanim din ako dito. Andun sir, marami akong pinatiba nung isang araw. Sabi ko, Kaya bakit? nga ang dami doon sa bahay mo, di ba? Hindi pa nga ako nakukuha daw lahat. Kasi nga nandun lahat sa ba. Pero baka bukas mo dito na muna sila. Sabi ko. Ito, regalo sa akin nung kasamahan ko sa kabukiran. Anong mangga to? Yung malalaki? Yung malalaki. Yung king. Yung Hindi ko lang alam king. kung kamukha nun sa'yo. Yung sa'yo gusto ko eh. Oo, nakakasarap po nun. Ayan, king daw po yan. Baka yan din yung kamukha nun sa'yo. Pag namunga. Nakita mo, ginanong ko lang. Lumaki na. Ilang taon na to? Ay, kailan lang po yan. Baka mga nasa 2 taon pa lang. Next year, bubunga na yan. Opo, dapat. Kasi ano sa sir eh. Duktong yan eh. Grafted. Maraming niregalo sa aking mamahaling mangga dyan. Yung Florida, meron din sa akin Florida. binigay dyan. Yung nabuhay ko, 3. Ito, uno. Maluwang pa yan. Maluwang pa nga po ito. Naku po, ito lang yung nabakuran ko. Binenta uli yung mga katabi. Nabili ko. Kaya ando na ibakod dami sa iba gawin. Ganon ang nangyayari. Ito, Unti-unting binibenta sa'yo. Ang una ko lang binili, sir, yung harapan. Oo. 27 pesos ang tanda ko ron per square meter. 27. Sabi nung nasa likod, bilhin mo na rin to. Binili ko na uli. Puro ang kanong asawa ko. Kasi dito laki asawa ko eh. Opo. Kaya ako lang binili ito.
Dahil nagandahan ako dito sa bypass. Sir, itong Dadaan din kanina. ng bypass dito? Abi ba, andyan na, yari na hanggang Metro Manila ka. Yung, eto Hanggang na, Fairview yung ka. ano na sir, yung DRT. DRT. Ayan na. Ayan na yung... Dadaan ka ng San Jose del Monte, Oo. Lorsagaray, Oo. Fairview. Diyan na po yun. Ito, pagka-traffic dito kami dumadaan. As in highway. Gawa na. So nung makita ko na highway na to, sabi ko, ayoko sa bundok. Dito na lang tayo nanay. Kaya nabili ko ito lahat. Pero hindi ora mismo. Last 2 years ago, nabili ko yung kabila 15 hektarya. Hmm. Nabili ko na rin yun. Kaya lumaki na. Last year, nabili ko naman yung Pordon. Namimili dito yung ano eh. Ano ba pangalan ng may-ari ng ano? Ano ba to? Yung mga Ayala. Oo. Binibili yon, maluluwang yung binibili na yan eh. Mm. Ayoko ibenta. Hindi ako pumayag. Ayoko. Sa mga ano ko na to. Ang target ko yun, isang bilyonaryo na yung hinahanap nila, isang tao lang ang kausap. Kukunin Bibili lahat. ito, didevelop to. Oo. Yun ang hinihintay ko, nalalapit sa akin. Pag inopera na ako nilang 100, 1,000 per square meter na yun, baka sakali magbago isip ko. Pero pagka yung barya-barya, ayoko. Sabi sa mga anak ko ito. Sipin sir, dami mayayaman dito, hindi nagawa yung ginawa ko na yan. Pero hindi ko nabili ng isang iglap yan eh, unti-unti. Unti-unti. Ito yung binenta sa akin bundok na yun, 150,000 lang. Kaya, 3 hektarya yan. pero kung titingnan mo, bakit mo mabibili? Ano pa maging pakinabang mo dyan? Kaya basta binili ko lang na binili yan, yun lang. Pero hindi naman malaking involved na pera. Ang malaking gastos ko lang. Sir, Yung ito pag-develop. talagang karsada na mga to. Dati Babalik na sir, tayo, pagka dumating ka doon sa gate ko na yon, hindi ka pwedeng umabante doon. Bangin yun. Tinambakan ko yon. Ang pinantamba ko naman unyo dyan, yung hinukay ko mga pispan, doon ko tinambak. Doon yun naman nilalagay. Sir Alex, yung na impress ako doon sa kwento mo na ano yung unang term mo kanina, meron ang pagyaman ay hindi lang nakukuha sa sipag, kundi dapat meron kang abilidad. Meron kang abilidad. Tapos yun yung principle mo sa lahat, no? Mula nung nag-umpisa ka hanggang ngayon. So may vision ka na gusto mo lang magbili ng lupa dahil gusto mo lang balang araw babalik ka, magsasaka ka. Siyempre Pero po. ang ganda ng kinalabasan. Nakaswerte. Nakaswerte. May swerte rin, sir. May swerte. rin. Kasama rin lagi yon. Oo. Sir, yung ano yung pinakamagandang aral sa buhay mo? Sa akin po, kung ang pag-uusapan natin regarding sa pagsasaka, sa atin po dito sa Pilipinas, iba talaga yung sa agriculture, sa pagpa-farming. Kasi yun ano tayo agricultural country tayo. yes po. Opo sa akin po, mababaw lang naman ang ano ko. Hindi ko naman ako mataas ang pinag-aralan ko. Siguro, hanggang doon lang ang abot ng kaya kong gawin. Magsaka lang din. Yun lang yun. Pero, mukhang mga sinuwerte rin. Kasi, hindi ko alam na darating ang araw. Maganda magiging Kinalabasan. kalalabasan. Ang ganda ng kinalabasan. Opo. Siguro po, yung mga magsasaka talaga, pinagpapala. Ako, yun lang ang nakikita ko. Marami akong natutulungan. Although, talagang mahirap po. Hindi ka mukha nung marami kang pera, puro pasarap. Pero after nun, Yung, di ba, maraming nagsasabi na nagagawa mo lang yan kasi may pera ka. Pero in your case, nag-umpisa ka rin ng wala. ayun po ang kuminsan, yung iba ayaw paniwalaan. Kasi maliit lang ang kita ko nung araw, maliit naman din ang presyo. Pwede, wala akong magagawa. Yun ang pangarap ko, mabili ko talaga siya para pagdating ng araw, hindi man mag-success po yung mga ginawa namin hanap buhay mag-anak, mag-asawa. At least may babalikan po ako. Kasi mahirap natin sabihin na puro maganda.
Eh, alam niyo naman ngayon, after ng ganun taon, Iba na. Nagbabago. Lagi naman pong ganun eh. Mm. Kita mo. So marami ka rin ganong instances na yung isang hanap buhay Siguro mo po- maganda, tapos siguro po, susunod duwag na lang ako. taon, wala na, ganyan. Takot po lang ako na gusto ko ma-save ko yung edad ko, yung pagtanda ko. Yung pagtanda namin mag-asawa. Mm. Abay, kahirap naman nagpagod ako ng kung ilan kasi pangarap ko noon, pagdating ko ako ng 35 years old at hindi ako maasenso, tatanggapin ko na ganito na ako. 35? Kasi po, andun ang kalakasan mo eh. Pagdating ko naman ng 50 anyos, kaya mo ba bang makipagsabayan sa kabataan? Pero nung sa'yo, Sir Alex, ilang taong ka nung nag-umpisang umunlad ka? Abay po, itong mag-asawa ko, sir. Ay di 20, ano lang ka mo? 21? Bay, opo, 21 talaga. Di 35, di anyaman mo na nung 35 ka. Ay, hindi po, wala pa rin. Dito na lang pong huli nato na. No, itong huli na lang. Aba Pero pa. ano, Hindi, tama. ulit, diba? Actually, sir, sa akin, nung bata pa ako, may nagsabi sa akin. Pag ako ang pangarap ko noon, may nagsabi sa akin, yung 35, pagka kailangan mabago na yung buhay mo. Pag hindi mo naabot yun, ala na. Para sir, ako Pero naniniwala ako. ikaw, pag naabot mo yon ng 35, meron ka na, balikan mo ako, tanong mo kung tama yung sinabi ko. Totoo yan. Naabot mo nung 35 ka, sir? Nung 35, sir, nabago ko yung Buhay mo. Hindi ka buhay pa ko. naman na at least medyo nakasave. Nagbago na. Opo, Nagbago opo. na. Hindi na yung Hindi kahirapan. talaga yung kahirapan. Pero hindi pa yung sobrang, Gloom, hindi pa yung talagang made. Ibig sabihin, nababago mo na po. Ngayon po ba, sa edad ko na ito, kung hindi na bago, hindi ako po pwedeng mag-utos-utos lang. Sigurado, Yan. trabaho lang. Ikaw pa rin magtatrabaho. Yes, sir. Sigurado yon. Kaya, Pero anong hanap buhay mo, sir, nung nag-uumpisa ka? marami po. Kung magaling ako, magsasaka ako, magaling ako sa poultry. Marami akong napagtatrabahuhan. Bali, kumbaga sa pupunta lang ako sa farm. Ito program nyo ngayong linggo na to, ito papainom nyo. Ikaw Pagka yung consultant nga pala. Opo, pag may nakita ko talagang kahit balikan ko pa sa uli bukas, marami po akong farm na mayayaman na hawak nun. Hanggang sa magtayo ka ng sarili mo kahit maliit lang, atin na lang. Sabi ng asawa ko. Nung araw, marami akong kambing, binenta ko lahat. Nung binenta ko yun, nagpatayo ako ng poultry. Bakit po naisip ni ma'am yun na sabi niya, mag-solo ka na? Siyempre po, kahit konti lang kung sarili mo, hindi na yung siguro, ano nga lang ba yun? At least ito sa atin. Awa naman ng Diyos, nag-success. Talaga nag-umpisa lang. Ako, sabi nga nila, isa ka naman nakakita na nagretiro ako sa poultry milyon ng alaga ko. Record yan, sir. Record Record po yun. Alam po ng tao yun. Naka-record po yun. Sir, anong pwede mong advice sa mga audience natin? Na nangangarap din na maging Hindi ko po alam. kasing galing mo. Hindi ko sir alam kung paano ang kasi ano naman yan nasa kanyang siguro teamwork pa rin kayong mag-asawa. Mag-asawa. Kasi ako tingin ko kung hindi masinop kasi ako maluwag yung asawa ko siguro kung hindi magandang mag-manage ng pera. Baka wala rin. Wala rin. So ibig sabihin yung iba ko kasi medyo nananawa kagad Medyo siguro kanya-kanya lang din po siguro swerte kaya mahirap magsalita Ako naman parang siguro kada dasal lang din, malakas lang sa taas. Kasi noong time na yun sabi ko, Diyos ko po, mapag-aral ko lang yung mga anak ko. Okay na. Okay na. Kabaluko ng kapwa mo. Yung may balik May balik. may balik. Kaya pagpa-farming naman basic naman sa lahat kaya lang siguro pag nakuha mo naman lahat yung kailangan mo hindi ka na pala takot doon sa mataas ang presyo, bagsak ang presyo. Iyan ang pinakamaganda. Sir. Yun po siguro yung pinagpilitan kong ma-attain ko. Ma-attain. Maabot. Makarating ka doon sa
punto na bagsak o mataas o bagsak ang presyo, hindi ka na natatakot. Basic lang, sir. Wala ka na- Tuloy-tuloy ang farming. Ano ba gagawin mo sa palay mo? Pag hinarvest mo, wala ka naman bibilaran, umuulan. Yung mga ganon, kailangan mo na isalba. Oo. Sabi ko, hindi, kaya nga sabi ko, hanggang wala ako lahat nito, o kayo muna magsaka, pinihiram ko muna. O nung meron na ako, sige. Yung ano mo, yung bodega, yung dryer, Lahat, sir, na yun. Malaki ang kaugnayan nun. equipment. Yung pagkagiik mo, bulan ngayong gabi, bukas ng umaga, tiyo na yung palay ko. Oo. Yung mga Ni-imbak mo na siya. Napakasarap, hindi ka stress. Hindi ka na stress. Naku, Nihintay mo na lang tataas ang presyo. Isipin mo, sir, umarbes ka, nagsunod-sunod ang ulan. Kung ano na lang ang sabihin ng mamimili, para Yan na yun. nagsasamantala sila. Pwede. Sa'yo hindi nangyayari yun. Ay, hindi po. Hindi po sa akin nangyayari. Yun lang po na maganda pa noon, pwede akong magbilad ng palay. At hindi ko gusto ang presyo nila. Ayoko. Pag alam nilang wala kang pagbibilaran na Babarating ka talaga. babarating lang po talaga. Yun ang totoo nun. Yun po ang problema ng mga kapatid nating magsasaka. Magsasaka. Na Yun totoo talaga. lang. Kaya Yun talaga sabi ko number nga one kay na problem. Unyo, kako, mahirap naman kako kung magsalita dyan. Kasi kako, sigurado maraming may comment dyan. Paano meron ka niyan? Paano kaming wala? Hindi po ba? So, yun po ang hindi ko masagot kung paano. Kaya yun po, ang pinilit ko talagang malunasan. Yeah. At least nalunasan mo sa side mo, sa Opo. sarili ninyo. Kaya hindi kayo natatakot sa mataas o bagsak na presyo. Opo, bakit nga sabihin nga, nung bagsak ang presyo, sabi ko, nakikiusap pa silang kunin ko dahil may dryer ako. O di binibili ko, mataas pa bilhin natin, 8 pe. Pero Kaya, pangit po, masama yun. Pero, Kaya lang, well, no choice natutuwa naman pa rin po ako. sila. Oo, natutuwa. Nakakatuwa Yung iba, binabayaran ko pa ng 10. Magkano ba nung time na yan? Sa Sabi is? ko, sa lang, Ay, sir, sa ayaw isete. pambilin. Ayaw pambilin pambilin. sa Naku, is. napakabuisit po nila. Size nga po ayaw pambilin. Oh. Di bibili ko, dryer ko, stock ko lang, stock. Nung wala na silang palay, kung may palay ako, di bebenta namin ni Unyo, 20. Saka Sir Alex, ang pinakamagandang ginagawa mo, yung bibili ka ng lupa ng walang kakwenta-kwenta, sabi mo. Yun. Pero dahil may equipment Andun, ka, sir, may ang- tao ka, lahat, Doon, sir, ang pera. biglang natatransform mo. May binili ko nung araw, 20 lang Oh, 6. 6 hectares. Tatawanan ako, kapangit kang lupa, isipin mo, medyo rolling Mm. Binuldoser ko. After ilang taon, may tumawad sa akin. Oh. 200. Hindi times 20 na. Ay, times 10 na. Parang gano'n lang, ibig sabihin. Oo. Kung hindi mo dinevelop yun, Wala, ganun pa rin. wala po. Mahirap. Okay. Sir Alex, maraming Opo. salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Opo. At sa si Kaonyo, ang nag-introduce sa atin kay Sir Alex. Thank you din po. Sila ay magbarkadang magagaling na rice farmer ng Pilipinas. Yan ang idol ko. Yan po. Sir, last na sir, Opo. para sa inyong dalawa, may pag-asa ang Pilipinas na makabawi sa ating Ako rice po- industry. Ako po, sa tingin ko po, medyo makinig lang po sa akin si Presidente Marcos. Hindi na po nyo dapat pag-isipan pa ng kung ano-anong pinag-iisipan nyo. Taasan nyo lang po ang ceiling price ng presyo ng palay. Oo. Maniwala po kayo. Wala pong tigil sa pagtatanim ang magsasaka. Hindi yung tagulan lang ayaw na magtanim. Magsisipag sila. Yun lang po ang gawin nila. Wala na pong iba kung Kahit ano-anong... nga sir, wala na yung ayuda. Wala na po yung ayuda Wala na nila. ayuda. Ng presyo. Tanggalin nyo po Makabawi yung ang ayuda. magsasaka. Yun lang po ang gawin ninyo. Itaas lang po ang presyo. Tigilan nyo na po yung kaya-import na kaya po namin pakainin ng sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang. Imbis na mag-isang tanim ako, kaya ko mag-3, 4. Oh. Which is ginagawa nyo? Apat. Opo. Ano ang ginagawa po? Sabi nila, hindi raw kaya. Pumunta kayo sa PhilRex, karami dong paaga na binhi. Technology. Opo. Kahit ba mura ng piso yung variety na yun Kaya at least marami akong beses. At saka tayo yung palay ko. Kesa dun sa magaganda nga yung palay mo, pahuli, lintik naman nakadapa. Dahil doon na ako sa nakatayo yung palay ko. Siguradong kikita ko.
Ganun lang po. Masyadong matatalino, pinahihirap. Ay ako, hindi ko na kayang isipin niya. Basic lang. Opo, basic lang po. Ano ang ideal na presyo Palay po. na pambili? Halimbawa, bibili ng isiset ng gobyerno. Oo, Ano yung dapat po, hindi bababa sa 20. Yun. Pagka 16 po, hindi totoo. Tabla lang. Talo pa rin Oh, yun. sis, Wala lang. 20 po. Para naman may maiuwi kami at makapagpaaral pa ng mga apo at anak. Oo. Kaya marami magsasaka, problema nila puro mahirap sa bukid. Hindi mapag-aral yung mga anak dahil nga lugi po. Oo. Yung ba naman, dapat pang pag ang iuupo nila sa DA, mataas ang pinag-aralan. Kung wala lang kayo na simpleng magsasaka, tapos po ang laban. Diyos ko naman. Di ba? Sabihin nyo sa akin, kung mali ako. Aha. At least yan po ay enlightenment sa ating mga audience. At pati rin yung mga nasa gobyerno, nanonood din eh. So, Marami po kasi hopefully- tayong naririnig na ganito gagawin mo, ganito payo, ganito yung sa gawing sa rice tarification, yung Oo. magiging 35% ba sabi mo? Yung mga ganun. Ang dami pang pahirap. Taasan lang ng DA ang ceiling price. Walang ayuda, wala lahat. Tingnan ninyo po, hindi pa nabubulok ang dayami sa pitak namin, may tanim na. Ganun. Talaga. Sa dalas pa ba namang aani? Paano sinasabi nila, pagkaano ng tagol, matagal pa yung mga susunod na rainy season. Ba't kailangan mo pa mag-rainy season? Pagandahin mo lang naman ng patubig, Patubig. Oh. taasan mo ang ceiling price, ayaw nyo na rin lang ibaba yung presyo ng aming mga pataba. Yun lang po ang hinihiling namin, mahal na Pangulo, mahal na DA Secretary. Tapos po ang laban. Sir, Oh. thank you. Pakasimple pong paliwanag, salita ng hindi nag-aral, pero Malalim yung ano. opo, Oo. yun lang po. Kasi yun. sir, practitioner. Andyan kayo kayo talaga yung nasa ground na nalalaman talaga yung Ako totoong po kahit na nangyayari. ganyan ang nangyayari sa gobyerno, hindi ako sumusuko na wag na tayo magsaka, wag na tayo magganito. Hindi paano matatalo tayo sa kanila? Tayo ang mahihirapan, hindi naman sila. Sila, masarap ang buhay nila, pero ang magsasaka, grabe po. Marami na pong magsasaka na umayaw na sa bukid, sa totoo lang. Dapat po maibalik ng gobyerno yun. Hindi yung, grabe yung mga lupa, benta din, benta doon. Ano. Na nagbebenta na lahat. Oo, marami na Kasi po. nalulugi nga lang sila. Pero, Ito mo, sir, dami nakatiwangwang na lupa. Pero hindi dapat pero mangyari. kung tataasan talaga yung ceiling price ng palay, nako, hanggang sa kalit-litan po yan, tasakahin ng magsasaka yan. Kasi kikita eh. Kikita. Papagawa ako ng mga deep well na, na magaganda dyan para kaso, magabagsak naman. Para ano pa? Awawa, siya nagpapakain sa, bakit gusto pa nila. Yun lang sir, siguro, mga simpleng kwentuhan lang Yes, na, sir. na pinahihirapan ako. Makaririnig mo yung mga sa sektor ng mga farming, pinaliliwanag, ganirigan. Hindi. Maalis yung corruption, maalis. Hindi po mahirap ang Pilipinas para sa akin. Sa totoo lang, ang utang ho natin sa sa World Bank, yung sinasabi nila ko ilang trilyon. Oo. Bibilang lang po ako na wala pa 50 na tao rito sa Pilipinas na puro mga bilyonaryo, bayad yung plintik na utang na yun. Paano sila lang nagpapasasa? Di po ba? Di ba gano'n 1 trilyon Oo. na sa mga nilakanakaw na. Grabe. Wala. Dapat panahon na talaga mag-isip sila. Alam mo ang kawawa Sir Buddy dyan. Yes, sir. Yan, yung mga bata na yan. Oo. Pagkaya na yung mga nagkaanak pa. Oo. Kawawa yan pagka hindi ho na bago ngayon Oo. ang kondisyon ng gobyerno natin. Mm. Ako po, yun lang ang inaano ko. Sabi ko sa mga apo ko, pagkaka ko, doon na kayo lahat sa, magtrabaho. Doon na kayo lumipat sa New Zealand. Lang yan.
Oh, sir, pagka itinaas ang ceiling price ng palay, napakasaya ng magsasaka. Ano yung sinasabi ni Secretary? 16 ang ano? Ang ceiling price daw? Dati po, 16. Sa tingin ko, hindi po kikita. Di Sa totoo. taas po ng mga inputs. Hindi kikita. Para ho mag-agree ang magsasaka, gawin nilang 20 pataas. Para Kahit 20 lang. Let's, ito na yata ang pinakahabang coverage ng agribusiness. Naku po, thank you, sir. Sa akin pa pala mahaba. Galing. Galing ni Sir Alex. Idol. Sinuwerte yung mga apo. Ito na-feature ko rin to. Naalala niyo yung na-feature ko na mayaman, yung maraming Ferrari. Si Mr. W. Ito yung produkto niya. So, fertilizer to sa palay. Bali, Sana po, sir. sana to. Ginagamit ko dati yan. Ginagamit mo, sir? Paano gamit, sir? Ano, sir? Hindi ka nagagamit ng granular. Ito na yun. Yan na. Papalitan mo na. Hindi ka nagagamit ng Ang spray. spray. Spray, sir. Spray mo siya. F2, F3. Oh, F1, ito yung unang gamit mo. Tapos F2, tapos F3 booster na to yung dulo na. Pagka may bunga na. May bunga na. sapaw na. May sapaw na. May nakalabas na. Yun. Oo, itong F1 yung bago. Magbago pa lang. Yung F2 Opo. Ano na yan? parang magbubuntis. Ganun po. Basta, lang, para ka lang nagpapa-spray ng ano. Para ka lang magsasabog ng pataba. Ganun din. Ayan o, sana do. Sir, sa'yo to. Isang bote, isang hektarya. Ganun. Basta yan. Paano kung... Good for 1 hectare. 1 hectare lot to. Kung saan ka bibili nito pagka kailangan? Ay di, may contact details naman po sila. Kawan nyo? F3. Ayan. F1, F2, Kailangan F3. mabutin mo ito sa isang hektarya. Yes, sir. Isang bote. Pero ang pag-spray, unahin mo yung F1. Oo. Wala ka ng urea, wala na lahat yun. Wala na po. Yan na lahat ng gagamitin. Wala ng granular. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.